Panoorin muna natin to, no? Bago tayo mag-react sa kinikilos ni Senator Alan Peter Cayetano. So ito, February 2026, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na, ginamit na yung Blue Ribbon, may mga pinagtakpan sa majority nila, no? May mga pinakita sa akin, whether ito yung, saka ko na ilalabas yung mga ebidensya, but basically, yung sinasabi, nakipagsabuhatan si Senator Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jimboy, kay Cheese, kay Joel, etc. Regardless kung may zero truth, partial truth, or whatever. And then may mga pinagtakpan, no? From masterminds lower. And then, iba-ibang grupo yun, ha? Wala pa wala pa atang 18 nun, eh. Yung Marines. So, ang inudyukan namin nun ay si Senator Loren. So, again, wala naman nagsabing dapat ako, binigay ko sa kanya. Nag-usap kami, sabi niya, Alan, sana tayong dalawa, no? But, kaming dalawa, meaning mag-sharing din kami. So, when we were going to execute, dahil may 14 na kami, biglang may mga tumawag at doon po nag-umpisa. Doon ko nalaman na negotiable pala yung mga kaso nila. Kasi tinawagan na yung mga may kaso, huwag nyo lang iboto si Loren, bawiin nyo, hindi na kayo kakasuhan. okay, ang tao ngayon ay kalmado. Hindi basta-basta gumagawa ng aksyon o mga desisyon na hindi pinag-iisipan. May tiwala sa proseso para pulido at maayos ang kalalabasan, di ba? Ang social media ay parte na ng araw-araw nating buhay. So ito ay malaking tulong para sa atin para mas mabilis ang kalakaran o transaksyon sa pang-araw-araw nating buhay. So napaka-importante ng internet at social media na rin sa pagkikipag-communicate sa mga malapit natin sa buhay. At higit sa lahat, yung Google, napakalaking tulong nito para sa atin, di ba? So, ano nga ba kung bakit ko nasasabi to? Kasi ito, si Senator Alan Peter Cayetano, ginagamit nga ang kanyang social media account para kumuha ng simpatya sa taong bayan sa pamamaraan ng kanyang pagla-live sa social media, di ba? Sa kanyang sariling account sa social media, Facebook, YouTube, so mga ganon. Live every day. Ganyan, si Senator Alan Peter Cayetano. Gusto niyang ipamukha sa mga tao na siya ay matino, banal, may takot sa Diyos, at magaling na tao. So bilang senador, isang lingkod bayan na matino, mahusay, yung gusto niya ipakita sa kanyang galawan sa ngayon. Ano? Pero ano nga ba ang kapalit nito after niya magpakita ng mga kabutihan? Unang-una, sa kanyang social media account, winawasak niya ang kanyang mga kasamahan sa Senate. Unang-una si Senator Ping Lacson. Bakit nga ba si Senator Ping Lacson? Inakusahan niya ito or inaakusahan niya ito na nakipagsabuatan sa Malacanang para idiin ang kanyang mga kasama sa minorya sa pagsasangkot sa mga anomalyang gawain like sa flood control. So, yan ang gusto niyang palabasin at gusto niyang itatak sa utak ng mga sambayan ng Pilipino dahil social media niya ginagawa ito in front of camera. Then, syempre, ganun kabilis ang information sa ngayon, di ba? Through social media na talaga halos lahat. So, ganun ang galawan ni Senator Alan Peter Cayetano. Bakit nga ba si Senator Ping Lacson ang kanyang pinagdidiskitahan? Dahil si Senator Ping Lacson ay maraming alam. Dahil siya mismo siya yung pumalit kay Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee. Dahil pinalitan niya si Senator Marcoleta, so ibig sabihin na bago yung gusto nilang mangyari sa investigasyon ng flood control. Kasi ang gusto talaga mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano ay baguhin ang kwento. Instead na totoong yung mga involved, isasalba niya ito. Sino-sino nga ba yung mga ito? Ala, ito lang naman yung tinatawag nating Duterte Black Senators. Diba? Sino-sino ba nga ba sila? Villanueva, Escudero, Estrada, Villar na magkapatid, Villar siblings, then Cayetano, Bato, Bungo, Padilla, sino nga ba si Bato? May walang tabares sa ICC, hinahanap ng Interpol. Sino si Padilla? Kilala natin si Senator Padilla. So, posibleng may kakarapin itong kasong obstruction of justice sa pagtakas kay Senator Bato sa Senado. Kasama si Senator Alan Peter Cayetano na rin dahil alam kong sinampahan na ito ng kaso ng mga grupo nila Attorney De Leon ba? Jesus Francis, parang yun ang nakita kong lumabas eh.
sa social media account ng mga to. Yan, nag-post ng picture. So, obstruction of justice yung kanilang kakaharapin sa pagpapatakas kay Senator Bato. Ito lang naman yung nangyari nung nakaraang na-take over niya yung kanyang pagka-Senate President. Diba? Pinalabas na si Senator Bato para maging Senate President siya. Kasi kung hindi lalabas si Senator Bato, hindi niya makukuha yung bilang na 13. So, dahil nga si Senator Ping Lacson, maraming alam, so may mga resibo siya, dahil nagkaroon ng investigasyon ng kanyang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee, talagang nag-imbestiga siya yung mga project sa Mimaropa, ayan, sa Mindoro, sa Bulacan. So, ayan, nag-imbestiga si Senator Ping at nalaman niya yung mga tao. Saka, yung Blue Ribbon, isa na dito si Senator Jinggoy Estrada na sinabihan ni Marcoleta nung siya pa na, oh, ligtas ka na. So, ibig sabihin, talagang itinuro na si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva nila District Engineer Henry Alcantara, Yusek Bernardo at Bryce Hernandez. Nakasalukuyang hawak ngayon ng Witness Protection Program dahil sila yung magiging star witness ng flood control issue, di ba? Mga DPWH employee ito, District Engineers. So alam natin nga, na-recorded na sa mga nakarang investigation sa Blue Ribbon hearing. Pero gustong baguhin ni Senator Alan Peter Cayetano sa pamamaraan ng 18 bodyguard ni Saldico. Yon si Saldico. Tao yon ni Saldico. Na ngayon, nakasalukuyang si Saldico ay nagtatago dahil sa kanyang mga kasalanan. Diba? So kung walang kasalanan si Saldico, bakit hindi magpakita? So kaya dahil si Saldico ang Committee on Appropriation, idinawit na si former Speaker Martin Romualdez. Bakit? Dahil siya yung Speaker of the House nung time na yon. So, ibig sabihin, hanggat walang pirma si Speaker, hindi gagalaw yung mga actions ng Committee on Appropriation. Ganito lang to di ba? Ang Pangulo, may mga sangay. Like, una yung DPWH. Naglagay ka ng tao dyan, nilagay mo si Bunuan bilang DPWH Secretary. So, ibig sabihin, pamunuan mo ng maayos yung iyong sangay. Pero, pagkos na pamunuan ng maayos, Bunuan yung kanyang sangay bilang pinagkatiwalaan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, nakipagsabuatan siya sa mga kickbox kaya ito damay siya. So, parang gano'n na rin. Ibig sabihin, kaya pinipilit nilang i-connect yung pangalan ni former House Speaker Martin Romualdez. Itong dahilan kung bakit nakipagsabuatan daw si Senator Ping Lacson. So, after the investigation na napalitan na ng tinake over na ni Cayetano yung Senate Presidency, nagkaroon ng bagong committee. So, nabalik sa yung Blue Ribbon Committee na wala kay Ping Lacson, so napuna kay Pia Cayetano, pero ginawa niyang vice chairperson si Marcoleta at Jinggoy Estrada. Ang nakakatawa dito kasi si Senator Marcoleta ay simulang-simula pa, atat na atat talaga to pag grandstanding, gustong-gusto niya ng pabida, lagi sa social media, sa lahat ng parang yung mga katanungan nito, imbis na lumiwanag yung issue, parang lumalabo no? Parang nagiging pagulo po patulalo sa mga usapin, sa mga investigasyon. Kasi siya yung tipo ng taong mapag-question pero walang explanation sa mga gusto niyang. Siya yung tipo ng taong magulo talagang kausap. Yan, si Senator Marcoleta. Then, Senator Jinggoy Estrada, Vice Chairperson din sana ng Blue Ribbon under Pia Cayetano's chair. Pero, nakakulong na nga si Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft and plunder. So, bagamat nakapagpiyansa siya sa kanyang kasong graft, pero sa plunder, hindi siya nakaligtas. So, ito ang dahilan kung bakit pilit nilang sinisira si Senator Ping Lacson. At ang nakakapagtaka pa nito, yung kwento ng 18 sinasabi nilang witness na 18 bodyguards ni Saldico. Ang mga pinangalanan dito dati, kasama si Mark Villar at si Loren Ligarda. Pero sa ngayon, dahil kinakalaban na nila ng harapan ang administrasyon, pinipilit na nilang baguhin yung investigasyon, yung kwento ng korupsyon, tinanggal na sa issue si Ligarda at si Villar. So, syempre, kaalyado na nila sumadib na sa kanila kasi dati, kaanib nila Senator Lacson to, si Ligarda. Dahil nga naman, may issue sa anak niya na si Congressman Libieste sa BOE, 24 billion ba ang kanyang
pinagbabayad. So, ayan, sinampahan ng kaso ng DOE yung kanyang anak. So, ayan, bumaliktad na si Loren Licarda. So, alam natin, blood is thicker than water daw. Sinasabi, kaya kailangan niyang samahan yung kanyang anak sa kanyang lakbayin. So, ayan, nagpakabulok na rin si Senator Loren Licarda. Nandun na rin siya sa ganong sitwasyon. Sumama na siya sa grupo ni Alan Peter Cayetano. So, after na mapalitan na si Senator Ping Lacson, so, isinabit na yung investigasyon kahit walang pirma ng grupo ni Cayetano. Yung investigasyon na ginawa ng Blue Ribbon under Senator Ping Lacson. Hawak na ng Office of the Ombudsman. Kaya sa ngayon, so sabihin pa nating maraming susunod, pero hindi pa man nasasampahan ng kaso kasi lahat ay pinahihinog pa, pinagtitibay pa yung ebidensya. Dahil hindi pwedeng basta-basta lang magsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman na walang matibay na ebidensya dahil iba ang administrasyon sa ngayon. Maingat, syempre mag-aakusa ka sa tao, buhay na yan. Sasalpak mo sa 4 na sulok na wala kang matibay na ebidensya katulad ng ginawa nila kay Senator Laila de Lima nung time na yun. Ginawaan nila ng malalasong video, inakusahan ng kung ano-ano, tumanggap daw ng pera sa galing sa drugs. Yun, gano'n na ang inakusa nila kay Senator Laila de Lima. Ikinulong nila ng 7 taon. Mabuti na nga lang nung napalitan ng administrasyon under Marcos Jr. administration, so nakalaya si Senator Laila de Lima. Kasi sayang tong magaling na mababatas pa naman. So, isa na siya ngayong congresswoman. Bagamat nakakulong si Senator Laila de Lima, lumalabas sa 18 Marites na to, na kargador na dati. Kargador, kung ano-ano lang tinatawag natin dito sa 18 witness daw ni Alan Peter Cayetano na kumakalaban sa administrasyon. Alam naman natin tao ni Vice President Sara Duterte to, di ba? So, binabago nila yung kanilang mga kwento. So, idinadawit na nilang tumanggap na daw ng pera si Congresswoman de Lima. Si Alvarez, ang daming mga kongresista na idinawit nila na tumanggap ng mali-maleta. Siyempre nga naman yung Kongreso, hindi nila makuha yung suporta. Sila ba naman ay nag-impeach sa Vice President Sara Duterte? Kasi nga naman, hindi masagot ni Vice President, so tinawag nilang crocodile farm yung Kongreso. Ang tindi eh. So, ayan, sa mga ganyang salita, natanggal sa pagka-congressman si Kiko Barsaga. Sa tindi ng kanilang mga black propaganda, mga gawa-gawang kwento, sa kanilang mga itinanim, sila yung umaani ng mga kamalasan sa totoo lang. Kasi nga talaga naman, lahat ng masama hindi po pwedeng magwagi sa kabutihan. Dapat laging nandun tayo sa panig ng katotohanan, hindi sa mga gawa-gawa lang para mapanira. Kaya itong 18 bodyguard ni Saldico, nagkalat yung video na pinag-uusapan yung bayad kapalit ng testimonya laban sa administrasyon. Di ba? Ididiin mo nga naman ang Pangulo na tumanggap ng pinagdidelibera nila ng mali-malitang pera. Siyempre, sa pamamaraan pag-live sa social media, pinipilit nilang kunin ang simpatsya ng taong bayan na pinipilit nilang sirain. Kasi alam nila, halos lahat ng tao ngayon may gadget na no? Pero sa totoo lang, huwag tayong papaalipin. Dahil okay, malaya tayong gumamit ng mga gadget, maganda may internet, pero gamitin natin ito lagi sa tama. Huwag sa kung ano-ano, lalong-lalo na mapapaniwala tayo ng mga to. Kasi ito ang magdadala sa atin sa kahirapan pag tayo nagpaalipin sa mga ito. Diba? Magaan yung tupa ka in front of social media, pero anong klase ka? Para sa sarili mong interest, para sa inyong mga kaligtasan, ang inyong mga ginagawa. Mga ginawa niyong kapalpakan ng una, so dapat kayo managot. Huwag niyong daanin sa ganitong paraan. Baguhin ang kwento, sirain yung mga tao nagtatrabaho at maayos na naninilbihan. At iniluklok na rin ang taong bayan dyan. Diba? Si Senator Ping Lacson, Soto, mga involved na tumanggap ng mali-malitang pera. Pero mo yun? Samantalang itinuro na ni Yusek Bernardo kung sino ang kanilang dinilibera ng pera, District Engineer Alcantara, Villanueva, at yung ganong karaming pera na ipinakita sa opisina ng DPWH, First District Engineering ng Bulacan, DPWH Bulacan. Ilang lamesang pera yun, ganon karami. So, na-withdraw ni Sally, yung kontraktor na
hiniram lang yung pangalan. Siyempre nga naman, kung hindi ka makikipagsabuhatan at malaking pera halaga doon, binigyan siya ng pera, tumanggap siya ng malaking pera. So, siyempre, tatanggapin niya na yon. Tao lang tayo, mahina pagdating sa pera. Pero, sa mga nagsasabi dyan, ako daw, natawa-tawag ako sa mga comment. Ganun pa man, kahit pa paano tinatablan kayo sa mga sinasabi ko. Napipikon kayo sa mga sinasabi ko na tumanggap din daw ako ng maleta. Binayaran din daw ako, bayaran din daw akong vlogger. Oh my goodness. Sana all walang maraming pera, pero sa totoo lang, papunta na ako sa senior. At hindi na rin maganda yung aking pakiramdam sa aking katawan, hindi na ako katulad ng dati kalakas. Tapos sasabihan nyo pa ng ganyan, dapat lang tayo makialam sa kung ano ang nararapat kasi iiwanan natin yung ating mga susunod na henerasyon na kawawa naman. Sisirain lang ng mga taong to na wala tayong ginawa, di ba? So manandigan tayo sa tama, huwag tayong basta maniniwala sa mga to. Lalong-lalo na sa mga gawa-gawang kwento. So, sino ang ating Senate President sa ngayon? Siyempre, si Win Gatchalian. Ang Blue Ribbon Committee, si Tulfo, Erwin Tulfo, at yung mga ginawang committee heads ng bagong grupo ng majority sa ngayon. Kasi majority na 12 na sila, sumama na si Senator Chis Escudero. Salamat naman bilang Bicolano, Senator Chis. Nag-isip-isip ka, alam namin hindi ka buboy. Batang-bata akong naging politiko at alam namin mahusay at magaling. Kaya mabuti na lang, hindi siya sumama sa kabulukan ng mga gawain ng mga, mapagtakpan na yung kanilang mga anomalya. So, ayan, basta tayo naniniwala sa proseso, sa tamang investigasyon, hindi tayo basta-basta naghuhusga. Yun ang dapat nating tutukan, abangan yung mga susunod na kaganapan. Bagamat mahihirapan sa ngayon dahil pinagpipilitan pa rin ni Cayetano na sa yung Senate President. So tingnan natin hanggang saan yung kanyang galawan, di ba? So parang mas mataas na posisyon ang ini-aim nito ni Senator Alan Peter Cayetano. Mukhang hindi na si Vice President Sara Duterte ang gustong tumakbong President. Kasi sa pamamaraan ng kanyang paglalayag araw-araw, natahasan kumukontra sa administrasyon. So parang alam na natin yung gusto niyang mangyari. Pinupurihin, parang siya na yung tumatarget sa the highest position, hindi na ang mga Duterte. Diba? Siyempre, gagamitin pa rin nga si Vice President Sara Duterte dahil malakas pa rin kasi si Vice President sa Region 12 and 13. Ayan, Mindanao. So, yung dalawang region na yon. Pero, huwag kayong pakasiguro. Kasi hindi lahat ng nandyan sa Region 12 and 13, lalong-lalo na sa BARM, sa tingin ko, hindi nyo rin lahat mapupuha. So, ganun. Kaparehas lang yan naman. Pag dito sa Metro Manila, ibig sabihin, hindi rin lahat. Kung may mga supporters si Vice President Sara Duterte dito, ganun din sa Mindanao, may mga supporter din ang administrasyon. O, diba? So, ganun lang. Tao tayo, may malaya tayo magpili ng gusto natin. Pero, wag tayong maniniwala basta sa mga gawa-gawang kwento. So, yan lang guys.